Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 12, 2025. Patuloy pong umiiral sa ating bansang Northeast Monsoon at itong shear line na nakaka-apekto pa rin po yan sa parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa parte ng Catanduanes, Sorsogon at ilang bahagi po ng Eastern Samar. At yung Northeast Monsoon naman o yung amihan, apektado po niyan ang buong Luzon, including Metro Manila. Asahan natin yung makulimlim na kaulapan na may mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Habang yung easterlies naman, apektado po niyan ang Mindanao, Palawan at natitirang bahagi ng Visayas. At dito nga po sa ating rain map animation, expected na nga po natin mamayang alas 3 ng hapon. Mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagulan sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, eastern section ng Visayas at yung northern portion ng Visayas ay nataas ang posibilidad ng pagulan. Ganoon din po sa parte ng Mindanao, asahan natin yung mga pagulan at sa Palawan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, dito nga po sa may parte ng Sorsogon, may posible po tayong moderate rain. At asahan din po natin sa may parte ng Metro Manila, may chance rin po tayo ng mga pag-ulan. Ganoon din po sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, meron din po tayong moderate rain. At habang sa may Palawan naman, asahan din po natin may chance ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa parte nga po ng Bicol Region. Hanggang dito nga po sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, January 13, expected natin na mas lalakas pa yung Northeast Monsoon o yung amihan at bababa nga yung shear line hanggang sa parte nga po yan ng Visayas at ang sa northern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 14 hanggang January 15, expected nga po natin yung malakas na pagbugso ng Northeast Monsoon. At pagdating naman po ng January 15, ihina po yung amihan at makaka-apekto naman po sa atin itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Pagdating po ng January 16, expected natin maulan sa northern Luzon. At pagdating naman po ng January 17 hanggang January 18, dahan-dahang muling lalakas yung Northeast Monsoon at magkakaroon muli tayo ng shear line na magpapaulan sa eastern section ng Luzon at sa Bicol Region. By January 19 hanggang January 20, asahan nga po natin na mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa may parte nga po ng eastern section ng Luzon at ganoon din nga po sa may parte ng Mindanao. May mga kumpulan po tayo ng kaulapan na nakikita dyan dito sa ating advanced weather forecast. By January 21, expected na nga po natin na maulan pa rin po sa may parte ng eastern section ng Bicol Region at ganoon din nga po sa may parte ng Mindanao dahil nga po sa kumpulan ng kaulapan. Pagdating po ng January 22, dito po asahan po natin yung shear line ay magpapaulan sa parte ng Visayas at sa may Mindanao. Pagdating naman po ng January 23, expected nga po natin na yung shear line ay magpapaulan po yan sa parte ng Visayas at Mindanao, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga po na posible itong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng January 24, sa parte naman pa rin po ng Visayas at Mindanao, mataas ang tsansa ng pagulan at ilang bahagi pa ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 25, expected natin maulan po sa may parte ng Bicol Region, eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 26,
Dito po easterlies yung ating aasahan at may mga tsansa po ng pag-ulan sa may parte ng Central Luzon at ng Bicol Region. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Sa ngayon nga po, wala naman tayo minomonitor na bagyo na direktang makaka-apekto sa ating bansa hanggang January 26. Tumutok po tayo palagi sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.